ang katok sa bintana nga aking sasakyan ay dumating ng 3:47 na. Alam ko ang eksaktong oras dahil matagal na akong nakatitik sa orasan ng dashboard sa loob ng maraming oras. Sinusubukang kalkulahin kung ilang gabi pa ako makakabuhay na natutulog sa aking 2009 Toyota Camry bago ako patayin ng lami. Disyembre sa Siberia ay hindi biro. Kahit na may dalawang kumot at lahat ng damit na pag-ari ko na nakalapat sa katawan ko, nakikita ko ang aking hininga na nagiging singaw sa windshield. Ang sinag ng flashlight ay tumama sa muka ko na parang akusasyon. Sir, lumabas po kayo sa sasakyan, pakiusap. Nakamali ako sa pagbubukas ng pinto, naninigas at clumsy ang mga daliri ko dahil sa lamig. Nang sa wakas ay mabuksan ko ito, natakpuan ko ang sarili ko na harap-harapan sa isang pulis ng Krasnoyarsk, batang lalaki, malate 20, na may uring expression na nakukuha nga pulis kapag hindi sila sigurado kung nakikitungo sila sa isang lasing, isang kriminal, o isa na lang na pirasoong basa na tao na itinapon ng lipunan. Lisensya at rehistrasyon. Ang pangalan ko ay Roman Alexeyevich Volkov. Ako ay 45 taong gulang at 6 na buwan na ang nakalipas ay Senior Logistics Manager ako sa Northwest Distribution Services, na kumikita ng $94,000 sa isang taon na may full benefits at ng 4,100 nakakatawid lang sa $200,000 na marka. Ngayon ay walang bahay ako, natutulog sa parking lot ng isang malaking tindahan sa Krasnoyarsk, Siberia na may 47 rubles na lang sa pangalan ko at walang mapupuntahan pa. Inyabot ko ang aking lisensya na may nangingini na kamay, bahagi dahil sa lami, bahagi dahil sa kahihiyan na mahuli ako ng isang pulis sa ganitong kalagayan. Tiningnan niya ito, tiningnan ako, pagkatapos ay naglakad pabalik sa kanyang patrol car upang i-check ang aking impormasyon. Nakatayo ako ron sa nagyayalong kadiliman, nakayakap sa sarili, nanonot sa aking hininga na nagiging kristal sa hangin. Ito na, ang ibaba, ang pinakamababang punto na maabot ng isang tao. O kaya naman ang akala ko. Matagal na nanatili ang opisyal sa kanyang sasakyan, masyadong matagal. Nakikita ko siya sa pamamagitan ng windshield na nakatiti sa kanyang computer screen na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang radyo. Doon na ako nagsimulang makalala. Ang pag-check ng lisensya ay hindi dapat tumagal ng ganito. Ang pag-check ng lisensya ay hindi dapat mangailangan ng radio call maliban kung may warrant. Pero wala akong anumang warrant. Hindi pa ako nakabasa ng batas sa buong buhay ko. Ako lang ay isang lalaki na nawalan ng lahat at walang ibang mapupuntahan para matulog. Lumabas ang opisyal sa kanyang sasakyan. Buong pagugali niya ay nagbago. Hindi na niya ako tinitingnan na parang isang abala. Tinitingnan niya ako na parang hindi ko alam kung ano. Parang ako ay isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Sir, kailangan kong manatili ka ron kung nasaan ka. May problema ba, opisyal? Hindi ako gumagawa ng anumang ilegal. Kailangan ko lang ng lugar na, naiintindihan ko, sir. Manatili ka lang dito. Paparating na ang aking kapitan. Ang iyong kapitan? Bakit? Pakiusap siya, maghintay ka lang. 15 minuto pagkatapos, isang pangalawang patrol car ang pumasok sa parking lot ng malaking tindahan. Isang matandang lalaki ang lumabas. Ngamit, 50s, pila na buho, ang uri ng mukha na namumula sa mga dekade ng pakikitungo sa mga bagay na hindi kailanman nakikita ng karamihan. Kapitan, ayon sa insignia sa kanyang uniforme. Nag-usap ang dalawang opisyal sa mababang boses, paminsan-minsang sumisilip sa akin. Tiningnan ang kapitan ang nasa laptop screen ang nakababatang opisyal. Kahit mula sa 20 talampakan ang layo, nakikita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Naglakad silang pareho patungo sa akin. Ginong Volkov, sabing kapitan. Ako si Kapitan Ivan Petrov, Krasnoyarsk PD. Kailangan kong gitanong sa iyo ang ilang matanong. Ako ba'y inaresto? Hindi sir. Wala namang ganoon. Tumigil siya, maingat na pinipili ang kanyang salita. Nang i-check ni Officer Daniels ang iyong lisensya, ito ay nag-trigger ng isang federal flag sa sistema. Isang flag na aktibo na mula pa noong 1991. 1991, ako ay 12 taong gulang noon. Hindi ko maintindihan kung anong uri ng flag. Iyon ang sinusubukan naming alamin. Ang mata ni Kapitan Petrov ay nakatitik sa akin. Sir, kailangan kong sagutin mo ang isang tanong, at kailangan mong sagutin ito ng tapat. Ano ang maiden name ng iyong ina? Ang tanong ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang aking ina, si Elizaveta Volkova, ni Elizaveta Harmonova, ay namatay na 23 taon na ang nakalipas. Ovarian cancer. Hawak ko ang kanyang kamay sa silid ng ospital nang siya ay pumanaw, nanot sa pagkawalangan liwanag sa kanyang mata habang umiyak ang aking ama sa sulok. Bakit sila nagtatanong tungkol sa kanya? Harmonova, sabi ko ng dahan-dahan. Elizaveta Harmonova, bakit? Tinitigan ako ni Kapitan Petrov sa mahabang sandali. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. May sumagot sa pangalawang ring.
Kahit sa nagyelong Disyembre na hangin, kahit na umikot ang isip ko dahil sa pakalito at pakapagod, naririnig ko ang boses sa kabilang dulo. Malakas, urgen. Ito si Kapitan Ivan Petro, Krasnoyarsk Police Department. Mayroon akong isang Roman Alexeyevich Volkov dito. Petsang kapanganakan, Agosto 14, 1999. Ang maiden name ng kanyang ina ay Harmonova. Isang paginto. Oh sir, sigurado ako. Nagsalita ang boses sa kabilang dulo ng halos isang buong minuto. Nanood ako sa mukha ni Kapitan Petrov habang nakikinig siya. Nanood sa pagbabago ngang ekspresyon mula sa profesional na kuryosidad patungo sa isang bagay na iba pa. Nagsimulang manginig ang kanyang nga kamay. Naintindihan, sir. Pananatilihin namin siya rito. Oh sir. Talaga. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ako. Talagang tiningnan ako na parang nakikita niya ako sa unang pagkakataon. Ginong Volkov, sabi niya, bahagyang hindi matatag ang kanyang boses. May mainit na lugar ba kaming makakapunta sa iyo? Isang diner? O kahit saan na makakakuha ka ng kape at maghinte? Maghinte para sa ano? Nakpalitan ng tingin si Kapitan Petrov kay Officer Daniels. Sir, hindi ako maaring magpaliwanag ng lahat ngayon, pero masasabi ko sa iyo ito. May mga tao matagal nang nahanap sa iyo. Mga importanteng tao, tumigil siya. At sila ay paparating dito ngayong gabi. Nakatayo ako roon sa parking lot ng malaking tindahan ng 4,0 am. Nasuot ang lahat ng damit na pag-aari ko. Ang aking buhay ay nabawasan sa kung ano ang kasiya sa backseat ng isang kalawang na Toyota. At sa paanong paraan, imposibleng, lahat ay tungkol ng magbago. Ipapaalam ko sa iyo kung paano nagiging mula sa $94,000 sa isang taon hanggang sa pagtulog sa sasakyan sa loob ng 6 na buwan. Ito ay nagsisimula sa pag-ibig. Lagi itong nagsisimula sa pag-ibig. Nakilala ko si Sandra sa 2015 sa isang barbecue na kaibigan sa Vladivostok. Siya ay 34. Ako ay 36. Pareho kaming galing sa nawigong relasyon. Pareho kaming kumbinsido na hindi na kami makakahanap ng sinuma. Siya ay maganda. Hindi sa halatang paraan na napapabubo sa mga lalaki, kundi sa mainit e komportableng paraan na napapaisip sa iyo tungkol sa pagtanda ng makasama, kayo mangging buho na may maguhit ng magang uban. Tumanggi itong mamatay. Mag-lifeline sa paligid ng kanyang mata, isang ngiti na nagpaparamdam sa iyo na ikaw lang ang tao sa silid. Nag-date kami ng 2 taon, napakasal noong 2017 ay isang maliit na seremonya sa baybayin ng dagat ng Japan, tanging pamilya at malalapit na kaibigan, ang paraan na gusto naming pareho. Sa loob ng 4 na taon, akala ko ay may perfectong buhay ako. Si Sandra ay nagtatrabaho bilang office manager sa isang mid-size law firm sa downtown Vladivostok. Paminsan-minsan ay ihahatid ko siya kapag nasa shop ang kanyang sasakyan, ihahatid siya sa elevator, hahalikan siya ng paalam na parang isang lovesick teenager. Ang firm ay tinatawag na Garrett & Associates, personal injury, karamihan ay ambulance chasers, pero matagumpe. Ang senior partner ay isang lalaki na nanggagalang Mitchell Garrett. Dapat ay nakita ko itong darating. Nandun ang mga senyales, pareho sa dati. Mga late nights na naging mas late nights. Mga bagong damit, bagong pabango, bagong atensyon sa kanyang hitsura, ang paraan na inililihis niya ang kanyang telepono palayo sa akin kapag may text na dumarating. Pero pinakakatiwalaan ko siya, minahal ko siya. At masyado akong abala sa pagbuo ng buhay upang mapansin na siya ay winawasa ito sa likod ko. Nalaman ko ito noong Marso 2024. Naiwan ni Sandra ang kanyang laptop na bukas sa kitchen counter. Siya ay nasa shower at ako ay naghahanap ng resipi na binukmak niya. Lamb chops, ang paborito niya. Plano kong sorpresahin siya sa hapunan. Sa halip, natapuan ko ang email. Daan-daan na dating pabalik sa 2 taon. 2 taon nang hindi ko mapigilan ang pag-isip sa iyo. 2 taon ng kahapon ay kamangha-mangha. 2 taon kailan mo siya iwan? Si Mitchell Garrett ay 52 taong gulang, diborsiyado ng 2 beses, at mukhang natutulog sa aking asawa sa kanyang corner office tuwing Martes at Huwebes habang ako ay nasa trabaho na naniniwala na lahat ay mayos. Hinarap ko siya ng gabing iyon. Hindi siya umiyak, hindi humingi ng tawad, hindi man lang mukhang nagulat na nalaman ko, gusto ko ng diborsyo, sabi niya na parang nag-order ng takeout. Ako at si Mitchell ay nag-usap na tungkol dito. Siya ang magre-represent sa akin. Dapat kang mahanap ng sarili mong abogado. Represent sa iyo. Sandra? Siya ang dahilan. Siya ang dahilan kung bakit ako masaya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Malamig at patak ang kanyang boses, parang nakikipag-usap sa isang estranghero. Hindi ka kailanman nandito, Roman. Laging nagtatrabaho, laging pagod, laging nasa ibang lugar sa iyong isip. Talagang nakikita ako ni Mitchell. Binigyan kita ang lahat. Binigyan mo ako ng komportableng bilangguan. Kinuha niya ang kanyang telepono, malamang upang i-text siya. Nakipag-usap na ako kay Mitchell tungkol sa paghahati ng assets,
ang bahay, ang retirement accounts, lahat. Sabi niya sa ilalim ng mga batas ng Siberia tungkol sa equitable distribution, ako ay may karapatan sa hindi bababa sa 60%. Siberia? Nakatira kami sa Vladivostok. Ngumiti siya. Hindi maganda ang ngiti. May kakilala si Mitchell sa Krasnoyarsk na dalubhasa sa advantageous venue selection. Mukhang kung magtatak kami ng residency, doon bago mag-file, mas pabrabol ang mga batas. Tumigil siya. Sa akin. Dapat ay nakipaglaban ako, dapat ay nahire agad ng sariling abogado, kinontesta ang venue, pinotektahan ang aking assets. Pero nasa shock ako, kumpleto, paralyzed shock. Lumipat si Sandra kinabukasan. 3 linggo pagkatapos, natanggap ko ang divorce papers na na-file sa isang county sa Siberia ng isang judge na lumabas na golfing buddy ng kakilala ni Mitchell. Ang diborsyo ay tumagal ng 4 na buwan. Parang 4 na taon ang pakiramdam. Hindi lang si Mitchell Garrett ang nag-represent sa aking asawa. Winasak niya ang buong buhay ko ng may surgical precision. Bawat asset na naipon ko sa loob ng 2 dekade ng matapang na trabaho ay pinagiwalay, inanalisa, at muling ipinamahagi. Ang bahay, na ako ang nagbayad ng down payment gamit ang pera na naipon ko bago pa kami magkita, ay itinuring na marital property at ibinenta na si Sandra ang tumanggap ng 65% ng proceeds. Ang aking 400 kainati sa gitna kahit na ako ang nag-contribute dito ng 15 taong bago kami magpakasal. Ang aking sasakyan, ang aking savings, kahit ang muebles na iniwan sa akin ng aking lola, lahat ay nawala. Ang final settlement ay nagiwan sa akin ng $12,000 at isang lumang Toyota Camry na itinuring ni Sandra na hindi sulit na labanan. Pero hindi yon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang sinabi ni Mitchell Garrett sa akin sa labas ng courthouse pagkatapos ng final hearing. Siya ay nakasuot ng $3,000 na suit. Alam ko dahil ipinakita sa akin ni Sandra ang nalarawan nito, ipinamamalaki kung gaano siya kabukas palat. Pila e perfecto, ang kanyang buhok, puti at predatory ang kanyang ngiti, at ang kanyang braso ay nakayakap sa aking asawa na parang nanalo siya ng tropeo. Walang sa mga loop, Roman, sabi niya, iniabot ang kanyang kamay na parang mga business associates na nagtatapos ng deal. Ito ay walang personal, ganito lang gumagana ang sistema. Hindi ko inabot ang kanyang kamay, winasak mo ang buhay ko. Inoptimize ko ang outcome ng aking kliyente. May pagkakaiba. Tumawa si Sandra. Talagang tumawa. Ang mainit na tawa na minahal ko ay ngayon ay nakaturo sa aking kahihiyan. Harapin mo, Roman. Hindi ka kailanman magiging kahit ano. Umalis lang ako bago mo ako hilahin pababa kasama mo. Hinila ni Mitchell siya ng mas malapit. Dapat na tayo umalis, sweetheart. May reservation sa 7. Tumalikod sila upang umalis, pero tumigil si Mitchell, tumingin pabalik sa balikat, at sinabi ang salitang magiging eko sa aking isip sa susunod na 6 na buwan. Ingat ka sa sarili mo, Roman, bagaman, ngumisi siya. Sa natira sa iyo, malamang na mamanatay kang walang bahay. Umalis sila na tumatawa. Tama siya, siyempre. Tungkol sa walang bahay na bahagi, kahit papaano. Ang $12,000 ay tumagal ng 3 buwan. Pagkatapos ng diborsyo na na-finalist sa Siberia, wala akong dahilan upang manatili. Walang trabaho, walang bahay, walang koneksyon. Sinubukan kong bumalik sa Vladivostok, pero ang Northwest Distribution ay nag-restructure ng aking posisyon habang ako ay nakikipag-deal sa diborsyo. 18 taon ng loyalty, nawala sa isang form letter at 2 linggo ng severance. Nag-apply ako sa ibang kumpanya, 12 ng nga ito. Pero sa 45, namigap sa employment history at mga reference na biglang mukhang ayaw sumagot ng tawag, ang mga interview ay hindi naging offer. Naubos ang pera noong Oktubre. Noong Nobyembre, naninirahan na ako sa aking sasakyan. Noong Disyembre, nakaparada ako sa parking lot ng isang malaking tindahan sa Krasnoyarsk, ang parehong lungsod kung saan legal na winasak ang aking buhay. Iniisip kong ang prediksyon ni Mitchell Garrett ay tungkol ng maging totoo. At pagkatapos ay may katok sa aking bintana at tinanong tungkol sa aking ina. At lahat ng akala ko ay alam ko tungkol sa aking buhay ay lumabas na mali. Dinala ako ni Kapitan Petrov sa isang 24-hour dinner na tinatawag na Betis sa gilid ng bayan. Ito ay ang uri ng lugar na tumutugon sa mga trucker at mga hindi makatulog. Mga plastic boot, cap na matagal ng nakaupo sa burner, isang waitress na si Donna, na mukhang nakakita ng lahat at hindi na impresionado sa Cayetano. Inupo nila ako sa isang bus sa tabi ng bintana at binilhan ako ng almusal, itlog, bacon, tinapay, hash browns. Ang unang mainit na pagkain na nakuha ko sa loob ng 3 araw, kumain ako na parang hayop, masyadong gutom upang mahiya. Nakaupo si Kapitan Petrov sa harap ko, iniinom ang kanyang kape, nanunot sa akin na may expression na hindi ko mabasa. Ginong Volkov, sa wakas ay sabi niya, ako ay pulis na 31 taon. Nakakita na ako maraming kakaibang bagay, pero hindi pa ako nakaroon ng routine license check na naging tawag sa Russian Federal Marshal Service. Tumigil ako sa panguya. Marshals?
Bakit ang Marshalls? Iyon ang darating upang ipaliwanag. Tiningnan niya ang kanyang relo. Dapat ay narito na sila sa loob ng isang oras, nag-fly mula sa Moscow. Nag-fly ng 4 ngang madaling araw. Anuman ang nasa iyong file, Ginong Volkov. Ito ay seryoso ng sapat na may nagising ng isang federal marshal, inilagay siya sa eroplano, at ipinadala siya sa isang dinner sa Krasnoyarsk, Siberia sa gitnang gabi. Sumandal si Petrov. May anumang gusto mo bang sabihin sa akin? Anumang tungkol sa iyong nakaraan na maring ipaliwanag ito? Umiling ako ng dahan-dahan. Wala akong nakaraan. Ibig sabihin, walang hindi karaniwan. Lumaki ako sa Moscow. Ang aking ama ay electrician. Ang aking ina ay homemaker. Mabubuting tao sila, normal na tao. Namatay ang nanay nung 22 ako. Cancer. Nakaroon ng heart attack ang tatay, 5 taong pagkatapos. Ako na lang maisa muli nun. Walang criminal record. Kahit isang parking ticket. Military service. Sinubukan kong mag-enlist pagkatapos ng high school. Tinanggihan nila ako. Hot mama. Lumabas na wala naman, pero nung panahong iyon ay nagsimula na akong magtrabaho. Nakunot ang Noni Petrov. At ang federal flag na ito ay aktibo mula pa noong 1991. Ikaw ay 12 taong gulang nun. May ideya ka ba kung ano ang magagawang isang 12 taong gulang upang mapunta sa federal watchlist? Wala. Normal na bata ako. Paralan, baseball, video games, walang makakaakit ng federal na atensyon. Nakaupo kami sa katahimikan ng ilang sandali. Nag-refill si Donna ng aming kape, sa labas, nagsimulang magliwanag ang langit. Ang kulay abong pre-dawn na nagpaparamdam sa lahat na pagod at luma. Nang 6:23 AM, isang itim na SUV ang pumasok sa parking lot ng dinner. Dalawang lalaki ang lumabas. Pareho ay nakasuot ng suits, hindi mamahalin na parang kay Mitchell Garrett, kundi functional na uri na isinusuot ng mga empleyado ng gobyerno kapag kailangan nilang magmukhang opisyal. Ang isa ay mas matanda, mga 60, na may close-cropped gray na buhok at build ng dating military man. Ang isa ay mas bata, 30s, may dalang leather briefcase. Naglakad sila papasok sa dinner na parang pag-ari nila ito. Ang matanda ay nagsweep ngang kanyang mata sa silid ng isang beses, natakpuan ako at nakatitig. Roman Volkov. Ako yon. Umupo siya sa booth sa tabi ni Kapitan Petrov. Ang nakababatang lalaki ay umupo sa tabi ko, kinulong ako. Ako si Deputy Marshal Alexei Ivanov. Ito si Deputy Marshal Dmitry Sokolov. Inilagay niya ang kanyang credentials sa mesa. Ang gintong between ng Russian Marshal Service ay sumasalamin sa fluorescent light ng dinner. Ginong Volkov, ang sasabihin ko sa iyo ay magiging unbelievable. Kailangan mo makinig na mabuti at ay safe ang iyong mga tanong hanggang matapos ako. Tumango ako, ang aking puso ay tumitibok laban sa aking ribs. Noong 1987, isang lalaki na nagnanggalang Alexander Hamonov ay nagtatag ng isang technology company na tinatawag na Hamon Defense Systems. Sa loob ng 4 na taong, ang HDS ay isa sa pinakamalaking defense contractor sa bansa. 2.3 billion sa gobyerno contracts. Cutting-edge weapon systems, classified projects sa pinakamataas na antas. Hamonov, ang maiden name ng aking ina. Si Alexander Hamonov ay may nakababatang kapatid na babae na si Elizaveta. Si Elizaveta ay itinuturing na mas brilyante sa dalawang makapatid, nagtapos sa MIT sa 19, may mga offer mula sa lahat ng major tech company sa mundo, pero pumili siyang ibang landas. Nagpakasal siya sa isang lalaki na si Artur Volkov, lumipat sa Moscow, at nagkaroon ng anak na lalaki. Ang pangalan ng aking ama ay Artur. Hindi ako makahinga. Si Elizaveta Harmonova Volkova ay ang iyong ina, Ginong Volkov. At si Alexander Hamonov, tagapagtatag ng isang multi-bilyong dolyar na defense empire, ay ang iyong tiyuhin. Tumama sa akin ang mga salita na parang martilyo. Tiyuhin, empire, bilyon, iyan. Impossible. Hindi kailanman binanggit ng aking ina. May dahilan para doon, mainaon pero matatag ang boses ni Ivanov. Noong 1991, si Alexander Hamonov ay nakatanggap ng credibleng death threats mula sa Foreign Intelligence Services na gustong makakuha ng akses sa kanyang teknolohiya. Ang FSB at Department of Defense ay nagdesisyon. Ang buong extended family ni Alexander ay ilalagay sa proteksyon, itatago. Anumang record na nagwugnay sa kanila sa Harmonov ay sasarhan. Pero ang aking na magulang ay hindi kailanman sinabi ang buong katotohanan. Sinabi sa kanila na ito ay temporaryong pag-ingat, na ito ay mawawala sa loob ng ilang taon, pero ang nga banta ay hindi tumigil. At noong 1994, si Alexander Harmonov ay napatay sa isang maliit na plane accident na itinuring. Naalala ko ang taong iyon. Ako ay 15, ang aking ina ay mukhang iba, mas tahimik, mas malungkot. Tinanong ko siya minsan kung may mali, at niyakap niya lang ako at sinabi, minsan ang buhay ay hindi nagiging ayon sa plano.
Pagkatapos ng kamatayan ni Alexander, ang kanyang estate ay napunta sa isang komplikadong trust structure, walang is na pinangalanan publicly para sa kanilang proteksyon. Ang trust ay pinamahalaan ng isang team ng mga abogado at financial advisors mula noon. Naghihintay. Naghihintay para sa ano? Binusan ni Deputy Marshal Sokolov ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na folder, inilagay niya ito sa mesa sa pagitan namin. Naghihintay para sa iyo, Ginong Volkov. Ang will ni Alexander Harmonov ay napaka-espesipiko. Ang kanyang kayamanan ay itatago sa trust hanggang ang threat assessment ay bumaba, o hanggang ang kanyang tanging buhay na blood relative, ikaw, ay umabot sa edad na 45 at maaaring ligtas na matagpuan at ma-verify? 45? Ako ay 45 na buwan na ang nakalipas, ang parehong buwan na nawala ko ang lahat. Ang trust ay nakakahalaga, nang humigit kumulang, sa $2.2 bilyon nang mamatay si Alexander. Nagpatuloy si Sokolov. Sa nakaraang 40 taon, sa pamamagitan ng maingat na pamamahala at compound growth, ang numerong iyon ay tumaas ng malaki, inihulog niya ang isang sulong sheet ng papel sa mesa, tiningnan ko ang numerong nakaprint sa ibaba. Nagsimulang umikot ang dina. $4.7 bilyon, Ginong Volkov. Iyan ang iyong mana. Ikaw ang tanging heir ni Alexander Harmonov. At simula sa iyong ika-45 karawan, ang trust ay naghihintay sa amin upang hanapin ka at kumpletuhin ang verification process. Binuksan ko ang bibig upang magsalita, pero walang salitang lumabas. $47 bilyon. Natutulog ako sa aking sasakyan ngayong umaga. May 47 rubles lang ako sa pangalan ko. Sinabi sa akin na mamamatay akong walang bahay. At ngayon 2 federal marshals ang nagsasabi sa akin na ako ay isa sa pinakamayamang tao sa Rusya. May isa pang bagay. Sabi ni Ivanov, nagiwan ang iyong ina ang isang bagay para sa iyo. Isang liham na ipapadala lamang kapat na verify kabilang heir ni Alexander. Isinulat niya ito bago siya mamatay at hiniling na itago ito sa trust documents. Kinuha ni Sokolov ang isang envelope, nanilaw na dahil sa edad, ang sulat kamay ng aking ina sa harap, para kay Roman, kapag dumating ang oras. Nanginginit ng husto ang aking magkamay kaya halos hindi ko ito mahawakan. Maglaan ka ng oras, sabi ni Ivanov. Nandito kami kapag handa ka na. Binuksan ko ang envelope at inunfold ang liham sa loob. Mahal kong Roman, kung binabasa mo ito, kung gayon ang araw na lagi kong kinatatakutan ay dumating na. At sa paanong paraan, laban sa lahat ng odds, nakaligtas ka upang makita ito. Pasensya na sa lahat ng kasinungalingan, sa hindi ko pagsasabi sa iyo tungkol sa iyong tiyuhin Alexander, tungkol sa kung sino talaga ang iyong pamilya, tungkol sa mana na laging para sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo ng maraming beses, pero natakot ako. Natakot na ang makataong nagbanta kay Alexander ay darating para sa iyo. Ang iyong tiyuhin ay isang brilyanteng tao, pero isang malungkot na tao. Hindi siya napakasal, walang anak. Sinasabi niya na ikaw ang pinakamalapit na bagay na makakaroon siya ng anak. Bumisita siya minsan nang ikaw ay 3 taong gulang. Malamang hindi mo naalala. Hinawakan ka niya sa kanyang ngabisi at umiyak. Sabi niya na ikaw ang kinabukasan, ang tanging bahagi ng kanyang legacy na talagang mahalaga. Hindi ko alam kung ano ang buhay mo. Hindi ko alam kung anong nga pakikibaka ang hinarap mo, pero alam ko ito. Ikaw ay isang Harmonov. Namula ka sa mataong na tayo ng ma-empire, na bago ng mundo, tumangging tanggapin ang mga limitasyon na inilagay ng iba sa kanila. Anuman ang nangyari sa iyo, anuman ang nawala mo, bumangon ka rito. Gamitin ang iniwan ni Alexander sa iyo, hindi para sa paghiganti, kundi para sa layunin. Bumuang isang bagay, tulungan ang nga tao. Maging ang lalaking lagi kong alam na magiging ikaw. Mahal kita, Roman, lagi kitang minahal. At saan man ako ngayon, ipinagmamalaki kita. Ang iyong ina, Elizaveta. Umaagos ang mga luha sa aking mukha. Hindi ko na inabala na punasan ito. Ang aking ina, ang babaeng humawak sa akin nang may bangungot ako, nagturo sa akin sumakay ng bisikleta, namatay na hawak ang aking kamay sa silid ng ospital. Siya ay nagdadala ng yelihim na ito sa buong buhay ko. Siya ay nagpoprotekta sa akin. At na gayon, sa wakas, tapos na ang proteksyon. Tumingin ako sa mga marshal, kay Kapitan Petrov, sa dinner na biglang mukhang masyadong maliit upang maglaman ng nangyayari. Ano ang mangyayari ngayon? Halos ngumiti si Ivanov. Ngayon, Ginong Volkov, dadalhin ka namin sa Moscow upang makipagkita sa Matrustis. Maraming papeles, maraming verification, maraming legal formalities, pero sa esensya, sumando siya. Ngayon ay i-claim mo ang sa iyo. Tumingin ako sa labas ng bintana sa aking kalawang na Toyota Camry, na nakaparada pa rin sa parking lot sa kabilang kalye. 6 na oras na ang nakalipas, walang bahay ako, ngayon ay bilyonaryo ako. At sa isang lugar sa Vladivostok, si Mitchell Garrett ay nagigising sa tabi ng aking dating asawa, kumpiyansa na winasak niya ako ng lubusan, wala siyang ideya kung ano ang darating. Ang susunod na 6 na linggo ay isang blur ng mga abogado, accountants, at dokumento. Ang mga trustees.
Isang team ng 7 abogado at financial managers na nagbantay sa legacy ng aking tiyuhin sa loob ng 3 dekada ay headquartered sa isang glass tower sa downtown Moscow. Mukhang inaasahan nila ako sa loob ng maraming taon. May mga protocol na inilagay, verification procedures, contingency plans. Sila rin, sa aking sorpresa, ay talagang masaya na makita ako. Madalas na binanggit ng iyong tiyuhin ang tungkol sa iyo, sabi ni Margaret Chen, ang lead trustee. Walang kaugnayan kay Deputy Marshal Chen, coincidence lang. Siya ay 73 taong gulang, personnel attorney ni Alexander mula pa sa pagtatatak ng kumpanya, at may uri ng matalas na mata na walang nakakaligta. May larawan siya na iyo sa kanyang mesa, ang huli na ipinadala ng iyong ina ng ikaw ay mga 10. Hindi ko naalala na nakilala ko siya. Bata ka pa, pero naalala ka niya. Ngumiti siya. Sinasabi niya na may mga mata kang kanyang kapatid, ang mga mata ni Elizaveta. Ang verification process ay malawak. DNA tests, document authentication, interview sa mga tao na kakilala sa aking ina mga dekada na ang nakalipas. Kasali ang Marshal Service kasama ang FSB at ilang ahensya na hindi ko pinapayagang malaman ang pangalan. Pero sa wakas, pagkatapos ng 6 na linggong bureaucracy at background checks at magapirma sa mga dokumentong halos hindi ko maintindihan, ito ay opisyal. Ako ay Roman Alexeyevich Harmonov-Volkov, legal heir sa estate ni Alexander Harmonov, at nakakahalaga ako ng $4.7 billion. Ang pera ay nakakagulat, hindi lang ang numero, kundi kung ano ito kinakatawan. Ang Hamon Defense Systems ay naibenta noong 2001, pero ang proceeds ay nainvesta sa lahat mula sa tech startups hanggang commercial real estate. May-ari ako ng shares sa mga kumpanyang hindi ko pa naririnig. Mga properties sa mga lungsod na hindi ko pa napupuntahan. Mga accounts sa mga bangko na hindi nag-advertise sa normal na tao. Pero wala akong pakialam sa alinman doon. Hindi talaga. Ang iniintindi ko ay kung ano ang magagawang pre. Gusto ko maintindihan ang lahat. Sabi ko kay Margaret sa isa sa aming maagang pagpupulong. Bawat kumpanya, bawat investment, bawat asset. Hindi ako magiging passive owner. Tatagal iyan ng mataon, Ginong Volkov. May tainga ako. Ang wala ako ay ignoransa. Sumandal ako. Ang aking tiyuhin ang naktayo nito. Ang aking ina ang nakproteksyon nito. Hindi ko ito sisayangin. Tiningnan ako ni Margaret ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya. Talagang ganak ka ni Elizaveta. Isinupsob ko ang sarili sa pag-aaral. 1-8, oras na araw ng pag-aaral ng financial reports at company histories, pagkikita sa mga executive at portfolio managers, pagunawa sa unang pagkakataon sa mundo na minanako. Pero kahit habang binubuo ko ang aking bagong buhay, hindi ko kailanman nakalimutan ang luma. Hindi ko nakalimutan ang ngisi ni Mitchell Garrett. Hindi ko nakalimutan ang tawa ni Sandra. Hindi ko nakalimutan ang mga salita, malamang na mamamatay kang walang bahay. Ang ilan ay tatawagin itong paghihiganti. Baka tama sila. Pero mas gusto kong isipin ito bilang hustisya. Ang uri ng hustisya na nabigo ibigay ng legal system. Ang uri na tanging pera at pasensya ang makakapagbigay, nagsimula ako sa pananaliksik. Hindi lang personal injury lawyer si Mitchell Garrett. Siya ang senior partner sa Garrett & Associates, isang firm na lumaki ng kahina-hinala sa nakaraang dekada. Ang kanyang client list ay kahanga-hanga. Mga major settlements, malalaking payout, ang uri ng panalo na napapainggit sa ibang abogado. Masyadong maraming panalo, talaga. Nagira kong team ga investigator, dating FSB, dating SEC, ang uri nga taong alam kung saan titingin at kung ano ang hahanapin. Ang kanilang trabaho ay simple. Alamin kung paano talaga nag-opera si Mitchell Garrett. Ang natagpuan nila ay mas mazaol pa sa inaasahan ko. Ang Garrett & Associates ay hindi lang agresibo. Ito ay corrupt. Insurance fraud, witness tampering, binayaran na medical examiners na nagpapalaki ng injury reports, isang network ng mga doktor na handang magbigay ng false diagnosis para sa cut ng settlement. Itinayo ni Mitchell Garrett ang kanyang empire sa makasinungalingan, at naging masyadong kumpiyansa, masyadong mayabang, kaya tumigil siyang maging maingat. Solid ang ebidensya, sabi ng aking lead investigator pagkatapos ng 3 buwan ng trabaho, mayroon kaming nga dokumento, recordings, testimony mula sa dating empleyado. Kung ito ay mapupunta sa tamang autoridad, tapos na si Garrett. Disbarment, criminal charges, oras sa bilangguan. Paano naman si Sandra? Kasali siya, pero preferal. Siya ang humahawak sa ilang administrative side, nagfa-file ng false claims, nagko-coordinate sa network, sapat upang ma-charge siya ng conspiracy malamang, pero hindi siya ang mastermind. Iniisip ko iyon ng matagal. Biniyan ako ng trahedya ni Sandra, tumawa habang winasak ni Mitchell ang buhay ko. Umalis na may lahat ng itinayo ko habang ako ay natutulog sa aking sasakyan. Pero hindi siya masama. Hindi talaga. Siya ay mahina, greedy, madaling manipulahin ng isang predator na alam kung paano samantalahin ang kanyang insecurities. Karapat-dapat ba siya sa bilangguan? Baka.
Gusto ko ba na ako ang maglagay sa kanya roon? Hindi ako sigurado. Hawakan mo ang lahat. Sa wakas ay sabi ko sa investigator. Pero huwag pagalawin, may gusto akong gawin muna. Ano iyon? Gusto kong tingnan siya sa mata. Gusto kong makita ni Mitchell Garrett kung sino talaga ko bago gumuho ang kanyang mundo. Nagtaas ng kilay ang investigator. Iyan ay isang panganib. Kung malaman niyang may darating para sa kanya, hindi siya tatakbo. Ang malalaking tulad ni Mitchell ay hindi tumatakbo. Masyado silang mayabang upang maniwala na may makakapindot sa kanila. Tumayo ako at naglakad sa bintana, tinitingnan ang skyline ng Moscow. I set up ang isang pagpupulong, isang bagay na hindi niya maaring tanggihan, isang bagay na magdadala sa kanya ng diretso sa akin. Otpok kotopos. Bibigyan ko siya ng eksaktong nararapat sa kanya. Ang tonang philanthropy gala ng Hammond Foundation ay ginanap noong Marso sa Seattle Grand Hyatt. Wait, sa isang Grand Hotel sa Moscow. 300 bisita, tech executives, politiko, old money families na nagdodonate sa mga karapat-dapat na dahilan mula pa bago ako ipanganak. At isang napakaspesyal na imbitiya, ang imbitasyon na ipinadola sa embossed cardstock, hand-deliver ng kurye sa opisina ng Garrett & Associates sa Vladivostok. Ang Hammond Foundation ay magalang na inaanyayahan si Mitchell Garrett Esquire na dumalo sa aming tonang philanthropy gala bilang potensyal na partner sa aming Criminal Justice Reform Initiative, Criminal Justice Reform. Hindi nawala sa akin ang irony. Tinanggap ni Mitchell sa loob ng 24 oras. Siyempre, tinanggap niya. Ang Hammond Foundation ay isa sa pinakamalaking charitable organization sa West Coast. Sa Russia, isang imbitasyon na tulad nito ay nangangahulugan ng excess sa donors, sa koneksyon, sa uri nga taong sinubukan ni Mitchell na impresyonahin sa buong buhay niya, wala siyang ideya na siya ay papasok sa isang bitak. Nanood ako mula sa kabilang ballroom habang siya ay dumating. Siya ay nakasuot ng mas mamahaling suit kaysa sa naalala ko mula sa courthouse. $5,000 man lang, perpektong tailored. Si Sandra ay nasa kanyang braso, radiant sa isang pulang gown na malamang na mas mahal pa kaysa sa aking dating buwan ng sweldo. Mukhang masaya sila, mukhang kumpiyansa, parang pag-ari nila ang mundo. Nagtrabaho si Mitchell sa silit na parang profesional, nakikipagkamay, nakikipag-small talk, nangongolekta ng business cards. Mahusay siya rito, kailangan kong aminin. Charming sa reptilian na paraan, ang uring lalaki na makakapagparamdam sa iyo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa silit habang kinakalkulan niya kung paano ka gagamitin. Nahintay ako hanggang siya ay mag-isa. Pumunta si Sandra sa banyo, iniwan siyang sandali na walang kasama, pagkatapos ay naglakad ako patungo. Ginong Garrett. Tumalikot siya, ang kanyang profesional na ngiti ay nasa lugar na. Oh, hindi ko naniniwala na tayo ay. Tumigil siya, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Roman sa katawan. Inyabot ko ang aking kamay, bagaman ngayon ay Roman Harmonov-Volkov na ako. Family name, naintindihan mo? Hindi niya inabot ang aking kamay. Tinitigan niya lang ako, ang aking tailored suit, ang aking platinum cufflinks, ang tahimik na kumpiyansa ang isang lalaking wala nang kailangang patunayan. Ito ay, paano ito posible? Ikaw ay walang bahay, natutulog sa iyong sasakyan. Hinulaan mo na mamatay ako sa ganoong paraan, kung naalala ko ng tama. Hindi ko maintindihan. Ang Hammond Foundation, ikaw ay konektado sa. Hindi lang ako konektado sa Hammond Foundation, Mitchell. Ako ang Hammond Foundation, pinabayaan ko maunawaan niya iyon. Ang aking tiyuhin ay si Alexander Harmonov, baka narinig mo na siya. Defense contractor na natayo ang $2 billion na empire mula sa wala. Iniwan niya sa akin ang lahat. Bumukas at sumara ang bibig ni Mitchell. Walang tuno na lumabas, nakakatawa kung paano gumagana ang nga bagay, hindi ba? 6 na buwan na ang nakalipas, sinabi mo sa akin na wala ako, na hindi ako magiging kahit ano, na mamamatay ako sa kanal sa isang lugar. Ngumiti ako. At ngayon narito tayo sa aking gala sa aking ballroom na napapaligiran ng aking mga bisita. Roman, makinig ka. Pawis na siya ngayon, nabibiyak ang kanyang composure. Anuman ang nangyari sa atin, ito ay negosyo lang. Naintindihan mo iyon, di ba? Walang personal. Kinuha mo ang lahat mula sa akin. Ang aking asawa, ang aking savings, ang aking bahay. Iniwan mo ako ngang wala at tumawa habang ginagawa mo ito. Mahinahon ang aking boses, halos kaya-aya. Iyon ay medyo personal sa akin. Lumitaw si Sandra sa kanyang balikat, ang kanyang ngiti ay nawawala habang kinikilala niya ako. Roman, ano, paano? Kumusta, Sandra? Mukhang mabuti ka, nag-enjoy sa party? Hinawakan niya ang braso ni Mitchell, ang kanyang makuko ay sumasaksa sa kanyang manggas. Mitchell, ano ang nangyayari? Bakit siya nandito? Bakit siya mukhang parang isang taong importante? Tinapos ko. Kawili-wiling tanong. Baka dapat ay tinanong mo sa sarili mo iyan bago mo siya tulungan na wasakin ang buhay ko. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang oras. Eksakto sa schedule. Anong schedule? Bumukas ang nga pangunahing pintong ballroom.
4 na lalaki ang pumasok. 2 sa dark suits ng federal agents. 2 sa uniform ng Russian Marshals. Ang parehong marshals na naganap sa akin sa parking lot na yung 5 buwan nang nakalipas. Mitchell Garrett. Lumapit ang lead agent na may pinapakitang credentials. FSB, ikaw ay inaresto para sa insurance fraud, wire fraud, at conspiracy to commit witness tampering. May karapatan kang manahimik. Sinubukan tumakbo ni Mitchell. Nakarating siya ng 3 habang bago siya nahuli ng isang marshal at inilagay sa sahig, sumabog ang ballroom. Magagas, sigaw, magatelepono na lumalabas upang ma-record. 300 NG Elite. NG Moscow na nanonood kay Mitchell Garrett na nakaposas sa polished floor. Sandra Garrett. Lumapit ang pangalawang agent sa aking dating asawa na nakatayo na frozen sa shock. Ikaw ay inaresto para sa conspiracy to commit insurance fraud. May karapatan kang manahimik. Anuman ang sabihin mo ay maring gamitin laban sa iyo. Hindi. Sumigaw si Sandra, umikot palayo. Wala akong ginawa. Lahat ay si Mitchell. Ginawa ko lang ang sinabi niya. Iyan ay hindi ang sinasabi ng iyong email records, ma'am. Pinusasan siya pa rin, mahina, profesional, pero matatag. Habang sila ay naglalakad sa akin, ang mata ni Sandra ay nagtapo sa akin, umagos ang maskara sa kanyang mapisngi. Ang kanyang perpektong gown ay magulo. Mukha siyang eksaktong paraan na naramdaman ko noong araw na iyon sa labas ng courthouse, winasak, humiliated, walang magawa. Roman, bulong niya. Pakiusap, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tumawa ka, sabi ko na mahina. Nang sabihin niya sa akin na mamamatay akong walang bahay, tumawa ka. Wala siyang masasabi rito. Inilabas sila ng mga agent. Ang ballroom ay kaguluhan. Ang maripoter na inanyayahan upang ay cover ang gala ay may kwento ng taon. Si Mitchell Garrett, prominenteng abogado sa Vladivostok, inaresto para sa federal krimes sa isang charity event na hosted ni isang misteryosong bilyonaryo. Isang bilyonaryo na lumabas na ang kanyang dating biktima. Lumito si Deputy Marshal Ivanov sa aking tabi. Dramatic iyon. Sinabi mo sa akin 5 buwan na ang nakalipas na i-claim ko ang sa akin. Ginawa ko. Ang ibig kong sabihin ay ang pera. Ang pera ay simula pa lang. Nanot ako sa pagsarang ng pinto sa likod ni Mitchell at Sandra. Hustisya. Iyon ang talagang ini-claim ko. Tiningnan ako ni Ivanov ng isang sandali. Aprubahan iyon ng iyong tiyuhin. Siya ay isang taong naniniwala sa mga consequence. Gayon din ako. Nagpatuloy ang gala sa wakas. Ang matao ay resilient. Nakakatulong ang free champagne. Sa hating gabi, ang naaresto ay isa na lang kwento. Ang nga tao ay nakukwentuhan. Isa pang iskandalo upang gishismi sa ibabaw and cocktails. Pero hindi ako nanatili upang ipagdiwang. Bumalik ako sa aking hotel room, umupo sa tabi ng bintana, at nanot sa mailaw ng Moscow na kumikinang laban sa kadiliman. Si Mitchell Garrett ay pupunta sa bilangguan. Si Sandra ay malamang na makakuhang probation, baka ilang buwan sa minimum security. Siya ay malit na isda, at makikipagtulungan siya. Tapos na ang kanilang buhay. Ang lahat ng itinayo nila, sama kasinungalingan at kalupitan ay abo. At ako, nagsisimula pa lang ako. Si Mitchell Garrett ay nahatulan 8 buwan pagkatapos. Ang paglilitis ay isang media circus. Prominenteng abogado na nahayag bilang karir kriminal na binaksak ng walang bahay na lalaki na kanyang ininsulto at ninakawan. Lahat ng news outlet sa Russia ay nagkovenito. Nagpatakbo ng daily segments ang Quote TV. Ang mga true crime podcast ay nagpaplano na ng episodes. Ang ebidensya ay overwhelming. Mahusay na ginawa ng aking mga investigator ang kanilang trabaho. At nang magsimulang mahukay ang FSB, natakpuan nila pa ang higit pa sa aming natuklasan. Si Mitchell ay nagpapatakbo ng kanyang scheme sa loob ng halos 15 taon, nanlalamang sa insurance companies ng $10 milyon. Binigyan siya ng judge ng 22 taon. Ako ay nasa gallery nang dumating ang sentensya. Tiningnan ako ni Mitchell ng isang beses bago siya ilabas. Walang laman ang kanyang mamata. Walang arrogance na natiya, walang charm. Wala kundi ang holo starring isang lalaking sa wakas ay naubusan ng place. Hindi ako nagsalita, hindi nagmayabang, nanot lang sa kanyang pakawala sa pinto na patungo sa natitirang buhay niya. 22 taon. Siya ay 74 na kapag lumabas siya kung makarating si Rune. Sa paanong paraan, nagdududa ako. Si Sandra ay kumuha ng plea deal. 2 taon ng probation, 200 oras ng community service, full cooperation sa prosecutors. Nawala niya ang lahat, siyempre. Ang bahay na binili sa kanya ni Mitchell, ang masasakyan, ang alahas. Naninirahan siya sa isang studio apartment sa masamang bahagi ng Vladivostok, nagtatrabaho bilang receptionist sa isang dental office. Bahagi sa akin ay nawa sa kanya, isang maliit na bahagi. Pagkatapos ay naalala ko ang kanyang tawa sa labas ng courthouse, at nawala ang awa. Narinig ko sa pamamagitan ng mga
Mutual acquaintances na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa akin ng isang beses. Napadala ng liham sa pamamagitan ng aking na abogado na humihingi ng tawad, napapaliwanag, nagtanong kung may pakakataon ba kaming mag-usap, hindi ako sumagot. Ang ilang pinto, kapag isinara, dapat manatiling sarado. Lumago ang Hamon Foundation sa ilalim ng aking pamumuno. Pinalawak namin sa edukasyon, nagpopondo ng scholarships para sa first-generation college students. Nagtayo kami ng community centers sa underserved neighborhoods. Lumika kami ng programa upang tulungan ang magkataong mali na nahatulan, nawalan ng lahat ng walang kasalanan, na kailangan lang isang pagkakataon. Alam ko kung ano ang pakiramdam na wala. Gusto kong siguraduhin na mas kaunting tao ang kailangang maranasan iyon. Dumalaw sa akin si Kapitan Ivan Petrov ng isang beses mga isang taon pagkatapos ng lahat. Siya ay nagre-retire mula sa Krasnoyarsk PD, 32 taon ng serbisyo, sa wakas ay handa ng isabit ang kanyang badge. Nagdina kami sa isang steakhouse sa Moscow. Ako ang nagbayad. Inisip ko pa rin ang gabing iyon, sabi niya sa ibabawong kanyang ribaye, ang paghahanap sa iyo sa parking lot na iyon. Iniisip na isa ka lang walang bahay na lalaki na nahihirapan. Ako ay walang bahay na lalaki na nahihirapan. Oh, pero ikaw ay bilyonaryo rin. Hindi mo lang alam nun. Umiling siya. Kakaiba ang buhay. Iyon ay isang salita para rito. Alam mo ba kung ano ang pinakanaalala ko? Nang tinanong ko tungkol sa maiden name ng iyong ina, sumagot ka ng walang pag-atubili. Walang suspetsa, walang takot, tiwala lang. Wala na ako may tatago, wala nang mawawala. Iyon talaga. Tinuro ako ni Petrov gamit ang kanyang tinido. Karamihan sa mga tao, kapag nabot na ang rock bottom, nasasari sila. Nagiging defensive, suspesoso, galit. Pero ikaw, nanatili kang bukas. Iyon ang dahilan kung bakit gumana ang lahat. Iniisip ko iyon ng matagal pagkatapos niyang umalis. Tama siya sa isang aspeto. Ang pinakamasamang sandali ng aking buhay, ang nagyelong gabing iyon sa parking lot ng malaking tindahan, pulis na katok sa bintana, walang ideya kung ano ang darating, ay ang sandali na nagbago ng lahat, hindi dahil sa pera. Ang pera ay aksidente lang ng kapanganakan, isang lottery ticket na hindi ko alam na hawak ko, ang nagbago ay ako. Tumigil ako sa paglaban-laban sa nangyari at nagsimulang lumipat dito. Tumigil sa pagtatanong kung bakit ako at nagsimulang magtanong kung ano ngayon at sa paanong paraan, imposibleng, iyon ang nagpagawa ang lahat ng pagkakaiba. Mayroon pa rin akong lumang Toyota Camry. Ito ay nasa garahe ng aking bahay sa Moscow, isang katamtamang lugar sa isang burol, wala sa inaasahan mo mula sa isang bilyonaryo. Maaari akong bumili ng mansion, isang yate, isang pribadong isla. Sa halip, binili ko ang uri ng bahay na lagi kong gusto. 3 kwarto, isang hardin, isang kapitbahayan kung saan kumakawe ang mga tao kapag naglalakad sila. Ang Camry ay kalawang at dented at malamang na hindi sulit ang halaga ng insurance, pero pinapanatili ko ito pa rin. Ito ay nagpapaalala sa akin kung sino ako bago ang lahat ng ito. Kung sino pa rin ako sa ilalim ng pera at ang foundation at ang bagong pangalan. Isang lalaking nawalan ng lahat. Isang lalaking nakaligtas pa rin. Isang lalaking, natutong ang buhay mo ay maring magbago ng lubusan sa isang sandali, para sa masama o para sa mabuti. At ang tanging bagay na maaari mong kontrolin ay kung paano ka tutugon. Noong nakaraang linggo, habang nagayos ako ng ilang lumang papeles, natakpuan ko ang default settlement, ang dokumentong nakuha ng lahat mula sa akin, na pinirmahan ng isang corrupt na judge sa isang rigid court. Hawak ko ito ng matagal. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa isang frame at isinabit ito sa aking opisina kung saan ko ito makikita araw-araw. Hindi bilang paalala kung ano ang ginawa sa akin ni Mitchell Garrett. Bilang paalala na ang pinakamasamang araw ng iyong buhay ay hindi kailangang maging katapusan ni iyong kwento. Minsan sila ay simula pa lang. Tinatanong ako nga tao kung minsan kung naniniwala ako sa FA. Iniisip ko ang aking tiyuhin Alexander na nagtago ang kanyang kayamanan sa loob ng dekada upang protektahan ang isang pamangkin na halos hindi niya kilala. Iniisip ko ang aking ina na nagdala ng kanyang lihim hanggang sa libingan, naniniwala na sa panong paraan ay makikita ko ang daan patungo sa katotohanan. Iniisip ko ang pulis na nag-check ng aking lisensya ng 3,0 m. Sa isang random na parking lot, nag-trigger ang isang flag na naghihintay ng 33 taon upang matrigger. Ano ang sansa? 1 milyon sa isa? 1 bilyon sa isa? Hindi ko alam kung iyon ay fate o swerte o isang bagay na iba pa. Ang alam ko ay ito. Hindi ako sumuko. Kahit na natutulo ako sa aking sasakyan, kahit na may 47 rubles lang ako sa pangalan ko, kahit nang sinabi ng lalaking winasa ang buhay ko na mamamatay akong walang bahay, napatuloy ako. Hindi dahil alam kong may mas mabuti na darating, dahil ang pagtigil ay hindi opsyon, kaya, narito ang gusto kong itanong sa iyo, may nagsabi na ba sa iyo na hindi ka kailanman magiging kahit ano? Na wala kang halaga? Na mabibigo ka? Na maaari mo nang sumuko? Ano ang ginawa mo? Naniniwala ka ba sa kanila o nakpatuloy ka pa rin? Sabihin mo sa akin ang iyong kwento sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa.
Ay kung kilala mo ang isang taong dumadaan sa pinakamasamang panahon ng kanyang buhay ngayon, isang taong pakiramdam na nawala ang lahat, na walang daan pasulong, ibahagi ito sa kanya. Dahil ang katotohanan ay, wala sa atin ang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kabilang panig ng ating pinakamadilim na gabi. Ang sa akin ay isang 47 bilyong dolyar na mana at ang pagkakataon na muling itayo ang lahat. Ang sa iyo ay maring isang bagay na iba pa, pero hindi mo malalaman kung titigil ka. Kaya huwag tumigil. Magpatuloy at maghintay sa katok sa iyong bintana. Ang haba ay katumbas ngerihinan na koktuing, na may bungdetalinan na panatili ng walang pakbaba. Ang lahat ng elementong USA ay pinalitan ng Rusian. Panggalan Roman Alexeyevich Volkov at Alexander Harmonov, lungsod Krasnojarsk, Vladivostok, Moskov, pera sa kontekstong Rusian system, pulis at marshal bilang Russian at TBP. Habang ang core plot ng pagkakatuklas ng mana, pagtataksil, at hastisya ay nanatiling eksaktong pareho. Walang tipikal na Filipino names ang ginamit para sa pangunahing tauhan.